Kailangan na raw mag-develop ng mga bagong syudad para mabawasan ang siksikan sa Metro Manila na madalas bahain, ayon sa isang urban planner. Balak naman ng Metro Manila Development Authority na magpagawa ng malalaking imbakan ng tubig bilang pangontrabaha sa iba't ibang lokasyon sa NCR. May unang balita, si Joseph Morong. Ito ang makasaysayang Tawilas Cisterns. 15th century BC pa lamang ginagamit na itong pangontrabaha sa Aden, Yemen bago nagtigil operasyon. Kaya nito mag-imbak ng hanggang 25 million gallons ng tubig ulan bago ilabas sa dagat. Nakapagsusupply din daw ito ng tubig noon sa mga residente lalo na kapag tagtuyot. Tulad ng Tawilas Cisterns, panlaban din sa baha ang cistern o imbakan ng tubig sa ilalim ng Bonifacio Global City sa Taguig. Plano ngayon ng MMDA na magpagawa rin ng cistern sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang isa balak itayo sa grounds ng University of Santo Tomas sa Maynila. Hanggang 10 metro ang planong lalim nito at kayang mag-imbak ng tubig na kayang pumuno sa 30 Olympic-sized swimming pool. Sobra-sobra raw yan sa volume ng baha sa bahagi ng UST at Espanya. Kung hindi tagulan, pwede rin itong gawing parking ng hanggang 400 sasakyan. Hinihintay na lamang ang sagot ng University Board ng UST matapos ang pulong nila ng Manila LGU. Kami po yung magme-maintain at mag-ooperate noong catchment na yon to ensure na wala pong basura, hindi po pamamahayan ng lamok. At ganoon din po, dahil po ito ay heritage or conservation site, i-assure po namin ang UST na ibabalik po namin yung kanilang field. Kung hindi man sa dati ay sa mas maganda pong state. Bukod sa UST, plano ring itayo sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course ang cistern kung saan kasya ang lampas 12 Olympic-sized swimming pool ng tubig. Doon padadaluyin ang tubig sa EDSA. Pagtigil ng ulan, ilalabas ang tubig sa Makiling Creek. Magtatayo rin ang mga cistern sa Raha Sulaiman Park at Liwasang Bonifacio sa Maynila at Ninoy Aquino Wildlife Park sa Quezon City. Nakikita po namin sa ibang bansa, lalo na sa mga urban cities, na ito na po yung talagang pinapanlaban nila. Singapore, Hong Kong, Japan, rain catchment na po. Kapag nasimulan na mga proyektong ito, pwedeng makita ang kanilang status sa DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation website ng Department of Budget and Management. Doon din pwedeng i-monitor ang iba pang infrastructure projects. Lahat ng makikita nyo sa General Appropriations Act, nandoon yan. Hindi guni-guni yung nakalagay dapat sa General Appropriations Act natin. Tingin naman ng architect at urban planner na si Felino June Palafox Jr. kailangan na ring i-decongest ang Metro Manila. Lalo't karamihan ay nakatira raw sa mga bahaing lugar. We should create 100 use days ideally, preferably outside Metro Manila. We should create more job opportunities in the provinces. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.